Magandang hapon po SK Chairwoman at magandang hapon din po sa nanonood. Kami po ay nagagalak na makapanayam ka sa aming aktibidad na gagawin sa edukasyon sa pagpapakatao. At ako po si Gerald E. Pamitan. Ako po si Angelina Agustin. Po si Sarah Nicole Gallievo. Ako po si Cathy Banagas. Ano ang mga problema na kinakaharap sa ating barangay? Ang barangay naman is marami yan na kakaharapin na problema in terms of internal, sa external. Which is, yung mga external is yung mga pangkalahatan, which is sa mga bawat tao dito sa barangay na maraming mga problema, kaya meron din pagdinig kung minsan sa barangay hall. Ngayon, yung mga external, kailangan ang mga barangay officials ay naging tuwid lang sa nararapat at kung ano ang tama. Sa lahat ng pagkakataon ay dapat ay equally ang pagtingin sa bawat tao, at yun lang naman ang mahalaga, na dapat tuwing may na-encounter na problema sa barangay is pag-uusapan ng mga bawat barangay official sa barangay session para masolusyonan iyon sa mas pagarang panahon. And ang mga problema na yun is marami siya, which is Bigay ka po ng isang pinaka-main is yung pangkapayapaan, which is yung meron yung mga times na hindi nagkakaintindihan ng mga tao, which is hindi mo naman na naiiwasan, and ang kailangan lang naman is pagkakaintindihan, which is all important is to communicate and to talk about the situation, and if you are wrong, admit it. If you are right, try to understand the wrong ones, kasi lahat ng wrong is may pinanggagalingan. So you need to empathize within the people surround you, kasi hindi lang naman ikaw yung tao rin siya. So sa bawat pagkakataon, hindi lang naman sa tao yon ang kapayapaan, meron ding mga infrastructures na nasisira. Problema yon, yung mga kailangang ayusin, which is yung mga nananakawan or something, or yung mga nasisirang SK office, di ba? Nalaman naman yung nasisirang SK office. Maraming mga nakakaharap within the barangay na hindi mo talaga inaasahan. So you need to be adaptable and open within the situation. Next question. Ano ang top 2 priority na naireserva na sa barangay natin? Bilang SK chairperson, ang top 2 priority ko or namin sa council namin is yung pantay-pantay dapat na makikinabang ang bawat kabataan sa mga proyekto. Pantay-pantay na kung may pangbabaeng proyekto, may panglalaki. Kung may pang mahirap na proyekto, may pang mayaman din. Kasi equity, hindi lahat kasi bagay is equality. Dahil ang equity kasi alam mo lang kung naman ang kailangan ng equality, ang equality bibigay mo pare-parehas na incentive. Kunwari ikaw, mahirap ka mayaman, bibigyan kita ng 100, bibigyan mo kita ng 100. Ang equity naman, mayaman ka, mahirap ka, bibigay ko sa kanya yung 80, ay ikaw ang mahirap, siya yung mayaman, 80 sa'yo, 20 sa kanya. Depende sa pangangailangan. So, dito sa barangay natin is itratry natin na equally yung ibibigay natin, kasi ang naniniwala ako na sa isang tao dapat matutunan mo rin, kahit na mas mataas yung antas niya, is hindi ibig sabihin is hindi niya kailangan kung ano yung binibigyan ng gobyerno. Dapat malaman din ng isang tao, kasi kapag lagi mong provide yung equity sa mga mahirap, is parang mas kwan na siya, na hindi na sila magtataguyod para mas umokay yung pamumuhay nila. Kaya we are trying to equally distribute it, kagaya ng mga binibigay natin cash incentives, school supplies, kahit na nasa private, nasa public, parehas lang ang binibigay.
And the top 2 priority is education, of course. Sa barangay natin, kung i-compare mo sa ibang barangay, tayo, pinakamaliit ng enrollees. O konti lang ang mga college graduates sa ating barangay. So, I am trying to convince everyone na mag-invest sa pag-aaral. Lalong-lalo na yung mga walang sa pamamagitan ng mga proyekto namin sa mga or programs namin sa mga pang-edukasyon, sana mahikayat sila na mag-aral kasi nakikita nila na mayroong tumutulong sa kanila na council. And then, sa edukasyon kasi, yan yung isang pundasyon mo para mas maging mataas yung pamumuhay mo. So, in terms of education, meron tayong educational, yung pamimigay nga ng Educational assistance. And which is sa buong Ethiage, tayo yung unang gumawa nun. Also, the school supplies, tayo din ang unang gumawa nun. Kung makikita niyo sa page ng kwan. So, we are trying to create programs na makaka-inspire din sa ibang barangay para gawin din nila yun at magawa din nila sa bawat barangay nila. And ang maganda kasi sa mga ganung bagay is kapag kasi meron yung mga nahirap talaga na hindi na nila kaya ng sabi. Pero merong TESDA and we are offering it na kapag nag-TESDA sila is tutulungan namin sila financially. Kasi may allowance ang TESDA. Meron naman sila ng mga motor, itatry na i-convince na pumunta sila sa mga lessons nila ng TESDA. Si kuya niyo, Mark Anthony, at saka yung isang bugawan ng TESDA sila. Kaya kasali din sila sa school supplies kasi nag-aaral din. Kasi maganda rin yung TESDA para sa education. And yun yung top 2 priorities para makatulong sa mga kababayan. Pangatlong katanungan po. Anong mga aksyon na gagawin upang maresolba ang problema sa barangay? Nasabi ko na sa first question. Yung action lang naman na dapat talagang gawin is panatilihin na mapayapa at panatilihin na umuusad lang lagi. Mas mahirap kasi yung nagkakaproblema kaya bumababa na yung antas natin. Kunwari, nagka-problema dito dahil doon lagi na lang may problema, bumababa na yung productivity, yung parang mas bumulog yung ang Pero ang napapansin ko, which is good sa barangay natin, is within this whole year is tumaas ang antas ng Rumangkay kasi mapapansin mo sa ira natin. From 230 yung yung budget natin is tumaas siya. Ibig sabihin umusad ang barangay natin, which is good para sa ating lahat kasi mapapakinabangan niya ng lahat. Ang action lang naman talaga is ayusin kung ano ang nararapat na ayusin, and kung may problema i-try na i-resolba para sa kapayapaan ng lahat at gawan ng paraan, gawan ng mas inisyatibo, pamamaraan para sa uulit hindi na maulit yung problema. Yun ang dapat na. Hindi dapat maulit kung ano yung dating problema. Dapat magkaintindihan lang. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Thank you po. Okay. Meron na akong sasabihin. Sa inyong mga kabataan ng Rumangkay na naggaganito, ang dami nyo kasi paulit-ulit nag-i-interview. Which is okay naman. Kaya game lang naman ako palagi. Ituloy nyo lang yung pagiging active ninyo sa Danya Magdalena. Napapansin ko na lahat ng taga-Rumangkay na nag-aaral sa Danya Magdalena is active and nakikipag-participate talaga and na-attain yung with honors. Kaya salamat kasi pinapakita ninyo na ang taga-Rumangkay hindi basta-bastang estudyante lang. Pinapakita nyo na nakikipag-participate kayo and within that attitude na ina-accept nyo yung mga challenges ng school, hindi nyo napapansin na namumold kayo bilang isang tao.
dadalhin niya hanggang sa college at dadalhin niya hanggang sa tumanda kayo. Kaya maraming salamat kasi inaayos niyo yung buhay ninyo nang sa ganun sa susunod na mga generasyon dito sa barangay natin is educated na ang mga tao. Okay?